mga panahon, kabalo magita sa balita na taas or lapad kayo ang coverage no, sa typhoon nga Uwan. Napa sa letter U. Next, W, X, Y, Z. In Jesus' name, pahawa. No, wala na sana, Lord, maluoy. No? And our prayer na everyone is safe. So, before ito manguli later, naaman tayo mga ipahigayon nga life groups. So, each group will pray for that. And sa akong na balitaan nga ang landfall will be karong gabi, midnight, or taman kadlawon. And na ako mga nangabasahan nga ito nga like, kuan daw siya, Yolanda, mga inana ang comparison. But our prayer that the Lord will melt the super typhoon. No? So kanang mulabay lang yun siya. And ang mga katawhan yun is protected by the blood of the Lamb. So, ramdam nato karon kaya nga itong panahon, dili maayo, but we praise the Lord sa protection sa matag usap. And naaba mo'y nakita sa atong palibot, hangad daw yung hangad mo and so on. Okay, praise God. So, dili pa rin nato matest kung igang ba or ang atong mabati, no? Kaya natalingan lagi nga karon bugnaw ang panahon. So, praying for the next Sundays to come, makatabang gid ang atong kuan sa tawag ani kana sa siling sa makatabang ang kanang mga kuan niha ba mga ha gusto na kay gusto na kusog na kanang gi-decorate sa ceiling. So pwede na ang gusto magpakasal, pwede na. Ready na. Now anyway, natay pagasabutan na later. So, praise the Lord for another Sunday na magkahimamat, magkauban ta sa ani nga dapit just to glorify the living God. And we have another or a new theme. Mag-una atong tema karon nga bulan. Tapos sa Christ is the answer. Din na ito yung mga sumpay. Although, Christ is the answer all the time man yun. Pero karon kay nanapunta sa bago nga tema na breakthrough, hope that endures. No? Breakthrough, no, hope that endures. Kanang paglaom nga mula hutay. Pero may magita makadungog nga laom lang, ayaw salig. Nabuwi na yan. Sige, laomin na, pero ayaw salig. Kay basing ma-hurt daw, no? Mas ang kasing-kasing. But today, dili na mao nga atong hisgutan because wala gid na sa bokabularyo sa atong buhi nga Dios. So, allow me to read the word of the Lord sa Romans chapter 15 verse 13 mo niyang atong theme verse for this month. Now may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So God bless His word. Today, let us pray, let us bow down our heads and close our eyes. Father God in heaven, we acknowledge your presence in our midst. Amo kang ipataas sa among dapit, sa among taliwala, amo kang ipataas sa matag usa ka kasing-kasing. And today, O God, as we listen, not just by listening, O God, but as we capture your word, among ma-apply sa among kinabuhi, O God, give us, Lord God, a heart nga expectant, Lord, a heart, Lord, nga willing mo dawat, Lord, sa imong pulong karon nga kabuntagon. And sa pag-share na ko sa imong pulong, hide me behind your cross, O God. And let your name alone be exalted in this place and in our hearts. In Jesus' name. Amen. O amen. Mabugnawon yun nga kabuntagon anatong tanan mga igsoon. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe in Him. Kinsa man in Him? Si Jesus.
Now may the God of hope, ang ato daw Ginoo sa paglaom, magabutang sa matag-usa nato kang kasing-kasing og kalipay. Naabay dito sa Ginoo nga walay kalipay. Naabay nailhan nga nituo siya kay Lord pero wa siya kalipay. Ito ka kay Lord, nituo ko, pero hindi makamalipayon. Naay mga rason. Naabay nailhan nga nituo siya kay Lord pero wa po siya kalinaw. Sabi pa kalinaw. No? Nagihapon mga igsoon. No? Mo-claim siya, mo-claim na nga tao. Nandito ako kang Ginoong Yesu Kristo. Nito ako sa atong buhay nga Diyos. Pero walay kalinaw ang kasing-kasing. But ang gusto ipaabot ni Lord sa matag-usa ka nato, nga kung mutuo ta, dapat malipayon pud ta at the same time na ay kalinaw ang atong kasing-kasing. So that para daw mag-overflow, no? Mag-overflow ang paglaom ba? Unya, pag mag-overflow gali, para nagudaan ng baha, hindi na dito overflow, sobra nagid kaayo to, no? Dito sa Cebu, ang ako nakitaan man gud is katong subdivision. Then naana sila sa atop. Then nanin ko'y makita nga mga comments nga. Okay ra po na sa inyo kay para makatilaw ra pud mo unsay kalisod kay mga portahan man mo. Kay subdivision man gud to. Nga ilang mga cars, di ba? Nang lutaw pero wala di kita pwede mo yun ana maski pagportahan sila pero patas na kita na nang nahitabo sa ila. Pero kato sobra kay to dili lang to overflow as sobra yun, no? Nga tubig ang iagi sa ilang dapit. And they say nga ang Cebu was prepared for that typhoon. No? Prepared na gali sila adto nga klase nga panghitabo. No? So, overflow with hope. Ako lang ipapicture na ako sa atong tanan ba ang word nga overflow. Kanang nag-umapaw, nag-awas-awas, nag-agas-agas nga paglaom. Of course, pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Now, tanawin nato ang Bisaya. Okay. Mas maayo po na natin Bisaya. Mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Klaro? Tataw? No? Klaro kayo ang pulong sa Ginoo. Now, naatay hisutan nga tulong nga kamatuuran. No? Based ra pod ani nga passage. Core truth or kamatuuran. Unang-una, God as the source of hope. Ang Diyos ingon ang tinubdan sa paglaom. In fact, we can conclude nga ang una nga kamaturan is God is hope. Wala lang siya nag-offer ang paglaom, but siya mismo ang paglaom. Amen? Wala lang nga, anak, dool din sa ako. Kinaasa ako ang paglaom. Di lang taman diha ang iyang ginabuhat, nga gina-ofera ng taniya, nga kumuha na sa presence of the Lord, na may paglaom, na may hope. But siya mismo, ang Ginoo, siya mismo ang atong paglaom. Not just a giver of hope, He is the God of hope. This means, nga kanang paglaom nga nigamot gyud, no? Nigamot gyud nga gilauman gid nato nga atong Dios nga gialagaran. Naa siya kanang gitawag nga unchanging nature. Di ba sa atong kanta kadaina. Unchangeable. Kanang dili mausab kapaluta. Kanang dili ta matarog bitaw igsuon. Sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, sa atong buhi nga Dios, kabaluta nga atong Dios nga gialagaran dili mausab, dili ma-change, dili mamakak, no? He does not lie. So kung ni-promise siya sa imo nga ani nga butang iya ginang tumanon according sa iyang purpose, according sa iyang kabubuton, according sa iyang riches and glory. Dili according sa atong terms and conditions.
Kaya kung di na rabauyon sa ato, unfavorable na sa ato, murag sukwahi na sa ato, di na punta. Di na tamulahong. Muna mingon nga, ang uban, tabangan na lang si Lord. Kailangan si Lord. No? No, ang atong gihisgutan karon, hope that endures. Katong paglaom nga mula hutay, igsoon. Paglaom nga mula hutay. So dili lang kay nilaom ko sa Lord, pero di lang ako ihatag ang akong 100% na pagsaling. No? Dili na mao. Katong gigamot gyud nga paglaom nga kabaluta nga atong Dios nga gialagaran, dili o dili mausab, dili matarog. O kung naaman siya gisaad sa imo, unsa kaya ang klase nga saad nga imong gipanghikuktan karon, ay dugay naman ka ito pastora, dugay mo pagit kiapan karon, paglaom. Pastora, mao man ni akong giampo sa Lord, wa pagit gihapoy katubagan, paglaom nga mula hutay. Kaya nga ginatudluan pa sa Lord. No, dili lang paglaom ang yang gitudlo sa to, but ang kanang mula hutay pud ba? Kaya mga tao karon di na kabalo mula hutay. Dali ra kaayo ang labi na ang generation karon, dali ra sila sumulanon ra gid sila. Kalaay bagid kaayo sa kinabuhi. Di na dali mo no, muunong, di na muunong. So, let us know nga ang atong Dios nga gialagaran is the source of hope. And He is indeed the God of hope. God is hope. Amen? Amen. So, okay. Number 2. So, ito may hisgutan kagay na dito sa sa verse. Joy and peace in believing. Kung mutuon sa atong buhay nga Diyos, dapat natin kalinaw o kalipay o kalinaw nga sa atong pagsalig sa iya. No, mo maning resulta sa atong pagtuo kay Lord Jesus, sa atong pagsalig kay Lord. Unya, dili gid pwede nga mawala ang faith. Kay mao ni magpagawas or maghatag ka natong emotional or spiritual stability. So, ikot pasabot ang emotional gi-apil ang spiritual stability. Kanang ligon ang imong pagbati, ligon ang imong relasyon kay Lord, that maski unsa pay nahitabo, no? Chaos sa kalibutan. Kung maghisgot ta sa chaos, may chaos kagubot, no? Sa tibuok kalibutan, grabe kadaghan. Kung Pilipinas lang daan, grabe kadaghan. Naghisgot ang mga miyagi ng mga panahon about flood control, nagkagubot ang atong panggobyerno, kay nanggawas na ang mga corrupt, no? Nanggawas na ang mga panghitabo or mga issue sa corruption. Pagkahuman, ni samot pagyud kay daghan pagyud kay nanggawas nga mga linog na pod. Every part, Pilipinas pa lang gali na ha. Puta na gid ang Philippines. No? Pagkahuman sa linog, typhoon na pod, hindi na ba kay isa? Daghan sunod-sunod. Sa Philippines pala na ha, wala kay labot sa atong personal nga mga issues. Pero ang ingon ni Lord, kaya na to ni? Na kung musalig na sa iya, dapat na ay kalipay, na ay kalinaw. Do you think katong mga nabahaan dito sa Bukid, mo mong ito pinakagrabe, no? Do you think kato sila kalipay o kalinaw? Nakikita nga isa ka post, church sa JIL. I don't know kung asa dapit siya, basta kay sa Cebu. Na-wash, ang yan di-post nga to, ang pastor na babae. Na-wash out na tanan. Mga instruments, pero unsay nagpabilin, kining tarpaulin. Wag ginatanggal. Tarpaulin na ganito ha. Hinakabutang na to, Jesus is Lord. Basta gina, nagabi. Kalakon gid ko nga, Lord, bitaw no? Nga-wash out na tanan, pero you still stand nga gipasundayag yun that Jesus is Lord still over our lives. Maski pag
unsa nga mga panghitabo. Ngayon, wala ko kabaloon sa inyo mga personal issues. Pero ang gusto ipaabot ni Lord sa ato, ang joy o ang kalinaw sa atong pagtuo ngadto sa iya. Ano ko nga, kung ako pwede bitaw, kung naabitaw sa mga, as in wash out tanan, walang-wala ka tanan, napabaka ako'y kalipay-kalinaw. Siguro ang ubang mga tao, giblame si Lord. Siguro ang ubang mga tao, daghay mga yaw-yaw, giblame ang government, giblame si Lord, giblame si Slater Young. Kailan mo ni Slater Young? Isa naman siya sa mga tag-iyan, pero daghan, manggitpod sila. Pero siya may popular, siya may pinakailado na engineer na nag-create sa Monterazas nga pinaka-the best nga subdivision nga naa sa ibabaw sa bundok. And according sa mga kuwan nito, 2% na lang sa forest, ang forest na naa sa Cebu. So kuan na gid siya. More on, kuan na gid. Urban na gid kayo ang place. So mo na nga, isa to sa mga dahilan. No? Sila na bahala to mag-judge. As a city, as a province, no? Ang katong ilang issue. But how about sa ato? Unsa man ato mga personal issue, family issue. Napabatay kalipay o kalinaw nga mutuo diha sa atong buhi nga Dios. And kung mo-strike bitaw na igsoon, mo-strike na nga mga kanagitang pagsulay nato, dapat emotionally strong ta. Kaya na ko ni Lord. Kaya na ko ni Lord. Labaw na good spiritually. Kung wala tay feeding sa word ni Lord, dali ra gid ta mapukan. Dali ra gid ta matumba. Kung wala tay prayer, dali ra gid ta matumba. Busa igsuon, the church is doing something. Every day na ay prayer. Ang ako makita nito sa prayer, mga leaders ra po, workers. So I suggest, I encourage, no? It's a must, no? It's a must yun na natin mga pag-ampo as a church. Nag-ampo naman ko, pastora. Nag-ampo naman ko sa balay. Yes. Ay, pwede na. But, you know what? Backbone sa church ang mga pag-ampo. That's why we are encouraged, no? Kung wala'y gihatag nga link, pangayo og link. Igo ra gina siya tuplukon. No, makasulod na dayon mo. That's why importante ka na ay mga pag-ampo. So kung dili mo available sa 5 a.m. in the morning, every day na atay pang gabi na 7:30 Monday to Friday Monday to Friday. Then ang everyday ang buntag Monday to Saturday. Diha ko nato na makita ang kalipay o kalinaw. Kay kung natay mga pagsulay sa kinabuhi, then matabangan nyamaan na mga katubagan sa mga pag-ampo yun. Naman ito isa ka prayer request nga about sa akong gi-send dito sa group about kay Sandy Bustamante in terms sa iyang physical na health. So nabasa na nako, nakita na nako nga successful ang iyang operation. And we are part of that as JL family. Hindi siya JL, hindi po siya Christian. Pero we are part, no, sa gibuhat ni Lord sa iyang life o sa iyang family. I pray that one day the salvation of the Lord Jesus Christ be upon them. Amen. Then ang kaling kalipay o kalinaw, no, maangkod nato ni siya. Dili lang kita-kita rin nakuha ani. Uban yun sa atong pakigrelasyon yan sa atong buhi ng Diyos. And then pakigrelasyon sa mata usap. Amen. Mo nang kamatuuran, igsuon. Na kung nituot ang Jesus, automatic dapat na i-joy na peace. O, di ba may problema? Bahala din ang problema. Okay, we can be happy
We can be joyful in the middle of chaos. Naghapon kay kalinaw, bahala nagkagubot ng tibok kalibutan na kay kalinaw because kabalo ka nga ang atong Diyos nga gialadaran, dili ta kasagdan. Amen? Basta pag-on sa iyong istorya, sa imo, sa imo madung istorya sa iyong palibot, confident ta, igsuon. Because we are serving a big and living God. Buhi nga Diyos nakadungog sa atong mga mulo sa kinabuhi. That's why wala tayo rason para dili magmalipayon o magmalinawon. Ang importante ni siya, kay makita ta sa tanan nga mga tao nga, uy, Kristohanin man siya, pero wala, sige na din siya gamukot. Kristohanin man siya, pero wala siya kalipay, may kalinaw. Sige lang na ito, ratatatatatatat dito sa FB. Saan ba dito? Kaya mga reklamo, dito maging pang-post sa FB. Marami ilang kita mo doon ang klase nga tao kay madamay para ma-preserve ang relationship. Dili na lang yun. No? So, way kalinaw, way kalipay. Nagkakit kay problema, Pastor, isang di kaayo magmalipayon. Tinuod yun, lisod. Pero uban sa tabang sa Holy Spirit, wala din lisod. Amen? Pangayungan din nato ang help sa Holy Spirit. Number 3, hope beyond measure. No? Paglaong nga dili masukod. Ang Greek word, ang kanaming nga beyond measure, na gitawag nga abound. Ang Greek word, ana, periseo. But pasabot, excess. Sobra-sobra na. Ano din surplus? Abi na ko, ang surplus is kanang kung ano ba, ginamit na. No, surplus is, nag-speak gihapon na siya o kanang nagpungasi, nagsobra-sobra, and that's dahil makayunit nga na ay breakthrough sa atong paglaong nga na ng Hesus Kristo. Dili kaya siya pang survival level nga, kuhan ha, nga paglaong. Mulaong mo na ako para makasurvive ang iko. Dili, overflowing, contagious, tuwing ka contagious ka na makatakot nga paglaong. Enduring ka na mulahutay nga paglaong. Tuwing ka contagious, ngayon mo kauban nga walay paglaong, pag makatapad na siya sa imo, na, automatic po nga. Salamat din sa pimong kinabuhi, Ter, Brad, kay nabuhayan ko ng loob. Nabalik ko na niyang paglaog niya ang Hesus Kristo because of your life. It's because nakatakod ka, contagious ka. Yan, di lang naman sa pagtakod. Kapag ka pa, nawala na ko, nahamba na sa dili. Tinagmin kang enduring. Tinagmula hutay yun. Hantod lagi na pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo. Mabitaw na nga, ang prayer everyday, gid pastora. In fact, na ako'y na mga update basa mo sa mga pastor sa body of Christ. So, si update sa inyong church, pastor ako nga pastor, glory to God, na ay mga everyday good ng mga pag-ampo. Ninashock sila as in everyday as a church. Ano mo na ilahan nga, everyday as a church. Everyday man kita mag-ampo, no? Individually, pero as a church. Taon-taon na magbuta wala nag-ampo-ampo good as a church. Ano mo? Sa una pa, di ba? Muanhi pa ta diri para diri lang kita mag-ampo. Dili man po tanan muanhi, may pag ito na lang sa online para one click away lang. No? Alam mo yung jure ka, Pastor, may taman. May taman ang mga pag-ampo. Wala ko, wala undang. Wala nga pag-ampo talaga ni Jesus. Ay, hanata mo, undang o pray as a church. Lahi pag itong matag-usa ka na to. That's why I encourage you, sulod mo sa room. And if you have prayer requests, ipang-storya na daan kay para ma-encode na sa atong admin. So, ang atong admin sa morning, si Joran, ang admin sa evening, si Hannah. So, praise the Lord. So, kanang paglaong nga beyond measure, dili masukod nga paglaong nga makatakod sa imong katapad, sa imong kapamilya, sa tanan nga nakapalibot no, sa ato. Paglaong nga mulahutay. Ani kaupat,
Lisod, buhaton, kung dimension to gayon na, ang joy, ang peace, lisod kaayo kung wala ang balaang Espiritu Santo. So, hope anchored in the Spirit, paglaong nga nakaangkla sa Espiritu. Nga nakaangkla dito lang. Kung itong angkla no, kana sa ilalim man din no, sa dagat nga, ihulog nimo to para dili na mudagan ang barko ba? No? So, kung mudunggo na, dapat na angkla dito sa ilalong para dili na mudagan papalayo ang barko. So, nakaangkla gid ang atong paglaom sa balang Espiritu Santo para mabuhat nato itong kalipay, kalinaw, kalisod kay kita-kita ra. Tinuod ba na? Nga, lisod gid, Pastor. Yes, I agree with you. Pero if, with the presence of the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit, everything is possible. So, dili na siya, nga klase nga paglaong, nga kita-kita lang, no? It's Spirit-infused. But pasabot, nga kung naay pagsulay, nakalahutay. Masin pag naapay mga disappointments o delays, hindi yung delays, yun o. Madelay ang imong ipangandoy, madelay ang mga promises ni Lord, madelay ang imong mga tinguha, no? Atong mga tinguha, madelay. It's okay. It's okay. Because wala man ta naglaong sa tao lang. Naglaong ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen? So, money, it enables us to see beyond the natural. Kana makalahutay ka sa mga dagko nga pagsulay sa kinabuhi, dili na normal igsuon. Dili po na natural lang. That is supernatural strength nga gihatag sa atong buhi ng Dios nganha sa imo ug sa ako. Kung nakita ko nga pagsulay, nakita ko nga panginahanglanon, dili na natural na trabahuan nimo 7 times a day, 24 hours a week, 24 hours a day, 7 times a week. Kung nakita ko nga panginahanglanon, million siguro yung kailangan igsuon, dili na kayo trabaho. At tungod sa laing lugar, siguro makuha niyo sa katuig, milyonaryo na pwede sa ato, sa Philippines, na, ang sapod na trabaho. Ngayon pa sila, dali ra kung illegal, kaya walay resibo. Dali ra pagmangurakot, kaya walay tayo resibo. Hindi na kailangan i-liquidate. No? Nawa pa ginapriso. Diyos ko. No, pero wala na. Dili na ito na kaya igsuon nga musulbad sa atong mga sitwasyon na imposible na. And that is not normal, that is not natural. Supernatural power na gina ni Lord ang iyong pag-help sa ato. Amen? Praise God. And this is our practical application. Gusto na nakapag-iwag. At yung mga practical application tulo na. Sa panahon sa hardship, proclaim, that breakthrough hope doesn't ignore pain. Sa panahon, igsuon sa kalisod, wala na mawala ang kasakit. Pero, kung maugahan na ta, kapoy na ang kinabuhi, remember that the Holy Spirit will sustain us and will uplift us. No? Kabangan kita sa balang Espiritu Santo na mula hutay sa atong pagkinabuhi. Ayaw gitubuti nga kung natay mga pagsulay sa Pilipinas, ikaw ra. Pwede kita manangayog tabang sa atong balaang Espiritu Santo. Of course, magpadala kita Holy Spirit of somebody to help us. Amen? Number 2. Hallelujah! Salamat Lord sa ulan. No? Sa Luzon, Rabayat Yud, ang landfall. Nungutan ako ni Mama,
Lagom na dili sa among siya nga. Dito na maglandfall sa Luzon. Wow, lagi. Dito na siya maglandfall dito sa balay ni Saldico. Romualdez, dito din ang landfall. Ang landfall sa Baguio. I-agree po to. Matawa na po din. Joke lang. Joke na ganang tinuon. Anyway, for the weary believers. Di ba kapoy ba mo? Nakay di pang kapoy diri? Or excited na mo nga mag-Christmas party? Ako excited na Christmas party kayo na. Gidekorasyon na tao. Christmas tree na to. Kaya para pagsulod na to, di ba? Pag makita ta sa mga, basta na naging spirit of Christmas, ang Christmas is, ang author, si Jesus mag-yun, di ba? So, pag sunod na ito, ang mga kakapoy, mabati, ihapon na ito, mawagtang yun. So, for the weary believers, rest in trust, rather than strive in their own efforts. Akong giingon sa inyo, sa akong tanan, that ang kalipay-kalinaw, dili lang nato na-earn sa atong kaugalingan, but dawatan natin na pinaagin sa atong pagtuon ni Hamang Hesus Kristo. So, isalig na to, igsuon, dili ta maning kamot sa atong panangkusog, no? Panangkusog, paninguha nato. Mag-effort yun ta para makuha natin ng joy and peace. Pay uban na mudikit yun, no? Mudikit yun. Naihan na somebody nga, kulang siya sa love sa iyang parents, kaya nagbulag man ang iyang mama o papa, then siya, wala siya sa iyong mama, pero kulang yun ang nabati niya nga love. So that's why, musiksik siya dito sa iyang kanang in-laws. Nga tanan na gusto, i-please gid niya. Maskin pag magkautang-utang na siya. Okay, para mahimo lang siyang accepted anak nga family. Gibuhat niya ang tanan niya nga effort. Pero niabot lang po ang panahon nga giluban siya. So that's why dili kita musalig gyud sa tao. Musalig kita sa Ginoo. O dili kita maningkamot on our own. Apilon din nato si Jesus. Amen. Sa mga papa, sa mga trabahante nga naa diri, no, apila din si Jesus sa tanan nato pagpaningkamot. Amen. So, pwede ba ako makadungog? Amen sa mga men. Apilagin si Jesus, mga men, sa atong mga papaningkamot. Hindi naman kay men, diri ang naningkamot, even mga mothers, apilon din nato si Jesus. And number 3, kini as a whole, as a body of Christ, kita man ang lawas ni Hesus Kristo. Let us be the vessel of hope. Naangko na to ang hope, ang paglaong diha ang Ginoong Hesus Kristo. Dapat makatakod ta sa atong family, sa atong workplace, sa atong community. Naagad kayo makita nga, uy, nagmugot na kanang, wala nagpaglaong, noon sa day ka, pangutan apod. Noon sa na siya, uy, may anak na naiagad siya. Pangutan apod, noon sa day ka, ma, pa, noon sa day ka, or anak, noon sa day ka, noon sa day ka, lula, noon sa day ka, lolo, noon sa kasir, noon sa kamam, noon sa kaklasmates, pangutan Then encourage them. No, kay nakadawat man tag paglaong diha kang Jesus. Sabi itong reason nga nung magsimba ta. Sabi itong reason nga nung mag-worship ta kay Lord. Kung di na maghapon na itong maangkon ang kalipay, ang kalinaw, ang paglaong diha ang Hesus Kristo. It's still useless. So, ang rason nga nung naata diri, di na para for our own good. Na ay mga tao nga nanginahanglan gikan Jesus. Halipod sila kabalo, kung saon pagdoon, pero ikaw o ako ang gamiton. Amen. Amen. So let us be the vessel of hope, radiating it in their families, or places, and communities until mag-awas-awas, no? Tibok kalibutan ng Pilipinas, into the world around them. So, pwede gihapon niya ang atong world, ang atong palibot. Amen. Amen. Praise God. And, for our conclusion, hinumdumi mga igsoon, remember this.
Pakaingon sa imong katapat, remember this. Na God is not just the giver of hope, He is our hope. Pakaingon sa imong katapat, He is our hope. Jesus in our hope. So sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, sa lugar nga atong gipuy-an karon, nga wala na gyud kasiguruhan. Agi kasiguruhan. In the past, mga igsoon, pagka na bitong mangita ang tao seguridad, mangita sa mga lugar, mga places nga makaadto sila and secure sila ka place. But now, sa atong kapanahonan karon, even sa atong kaugalingong panimalay, dili gihapon ta secured. But our security is the Lord Jesus Christ. He offers joy and peace. Kung padayon ta o magpabilin ta sa atong pagtuo nga sa iya katong tinuuray nga pagtuo sa atong buhi na Dios. Amen? Let us all stand. Part sa akong i-share kaganina, all of these, no, as we begin a new bitang tema sa church, breakthrough, hope that endures. Maangko nato ni tinuoray gyud o kanang paglaom gyud nga mula kutay uban gyud sa tamang sa Espiritu Santo. Dili nato kaya ni suon kung wala siya. Amen. That's why we continue to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Let us praise the Lord. Atong pasalamatan si Lord, no? For kaya bitang gi-sustain ta niya. Gi-preserve ang atong kinabuhi. Pinapagin siya'y katuyuan sa matag usa. Ang atong pag-anhin diri karon is not just para lang sa atong kaugalingon, but for those people na naginahanglan pagyud kay Jesus. And how can we influence them? So atong pag-influence sa ila, kung kita-kita lang, we need the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Thank you, God, for this life, oh God. Kinabuhi, nagibutangan ni mo puno ng paglaong. Manhakan ni mo. And we need you, Holy Spirit, Lord, para mo-work ni nga paglaong, mula-mutay nga paglaong, sulod sa among kasing-kasing. We need
lawas sa buhay.